Ay, mga kapatid, napansin natin yung nag-comment, sabi dito na ano daw yung meron sa Revelation. Actually, itong Revelation, medyo nagdadalawang isip akong i-content. Kasi itong Revelation, ito ay mataas. Yung Mateo na pinupursyon natin ngayon, mga kapatid, ito ay mataas na. Yung Mateo, kumpara sa Revelation, ito ay sobrang taas. Kaya mga kapatid, nagdadalawang isip ako na gawan to ng content. Anyway, subukan natin gawan ng content mga kapatid, no? Ng itong Revelation, ito ay ang conclusion. Ang Revelation ay ang conclusion ng buong Biblia. Makikita natin mga kapatid, yung Genesis, ito yung beginning, ito yung simula ng Biblia. Kaya ito ay may pangangailangan din ng conclusion mga kapatid. Kung itong Biblia talaga ay sa salita ng Diyos, kung ano yung sinimulan sa Genesis, dapat ito ay meron din conclusion sa dulo. Kaya itong Revelation o itong Apocalypse mga kapatid, ito ay nagpapakita kung ano ba yung naging kasukdulan, ano yung pinaka-consummation ng may sulat sa Genesis. Kung ano yung kahantungan ng tao, kung ano yung kahantungan sa Satanas. So dito sa Revelation, ito ay taliwas sa ano ba yung iniisip ng mga tao. No? Ito ay taliwas sa iniisip ng isang Kristyanidad. Sobrang taas ito mga kapatid. Kaunting bilang sa mga Kristiyano ang nakakapasok dito sa damdamin ng aklat nito mga kapatid. Bakit? Kasi sila ay napapangunahan ng pantaong konsepto. Kapag tayo mga kapatid ay wala sa konsepto ng makalangit na pangitain mga kapatid, tayo ay mabubulag sa Revelation. Pero itong Revelation na ito mga kapatid, ito ay hayagang hinahayag sa atin. Dahil lang ating intensyon ay wala sa pangitain sa Panginoong Yesus. Kaya tayo ay nauuwi mga kapatid sa pagkabigo para makita kung ano ba yung tunay na nilalaman nito. Basically mga kapatid, pinakikita dito ang eklesiya, ang kahantungan ng mundong ito na ating kinasasaklawan mga kapatid. Kung ano ba yung mga mandaraig, no? Nakita to sa Revelation, at yung bagong Jerusalem. Bukod doon mga kapatid, pinakita din sa atin kung ano yung siyempre, pitong eklesiya. Chapter 2. Itong pitong eklesiya sa chapter 2 at chapter 3 mga kapatid, no? Magugulat kayo kung ano yung papakita sa atin dito. Ano yung nangyari sa eklesiya sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kung ano yung mangyayari sa lupang ito mga kapatid, ito ay pinakita sa 7 seal, pinakita sa 7 trumpet, tapos may 7 bowls. At kung ano-ano pa mga kapatid, diba? Pero pinakita din dito yung Babylonia. Mga kapatid, ang Revelation, ito ay nagpapakita mga symbols o makalangit na mga bagay. Hindi siya kayang maunawaan ng ating pantaong kaisipan, pantaong konsepto. Kaya itong Revelation, ito ay nakasulat sa mga bagay ng symbols. Ito ay nakasulat na sa isang mysterious na pagkasulat. Kung ikaw ay hindi ugnay sa iyong espiritu, imposible mo siyang maabot o makita, mga kapatid. Sa totoo lang, nag-aalangan ako, lalo kapag hingi na natin yung Church in Thyatira. Dahil aware ako na ina-upload ko itong video na ito ay na-expose sa internet. Babanggit kasi tayo dito ng mga pangalan. Pero mga kapatid, magiging maingat ako sa pagtalakay, lalo sa Thyatira. Ang damdamin ko rin mga kapatid ay magkaroon tayo ng enjoyment pag nagbabasa ng Biblia. Pero dahil itong Revelation ay something na mataas, mabigat, kumbaga sa pagkain ito ay matitigas sa pagkain, I'm aware din na may possibility na yung mga makakapakinig nito ay ma-damage dahil nga sa ito ay taliwas sa pantaong konsepto. At malamang mga nanonood ngayon dito ay tumitingin kung ano ba yung mga propesiya na malalaman natin pag binuksan natin yung Revelation. Pero mga kapatid, ang ipapakita ko sa inyo ay si Kristo sa Revelation. Dahil si Kristo ay lubhang nahayag dito sa Revelation. Kung hindi si Kristo yung ating gustong makita, mga kapatid, sa Revelation, at gusto lang natin makita yung mga mangyayari sa hinaharap mga kapatid, hindi natin makukuha yung kabuuan ng Revelation. Hindi natin makukuha yung damdamin ng aklat na ito. Kaya ako ay humihingi mga kapatid ng pangunawa. Ang hihipuin natin dito sa aklat na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Makikita nito, magkakaroon kayo ng enjoyment. Bagaman ito ay matigas sa pagkain, subukan natin mga kapatid na enjoyin ito. Pero titignan ko rin mga kapatid kung ano yung magiging feedback ng mga manonood dito. Kung ito ay kayang tanggapin ng mga audience, kung ito ay kayang tanggapin mga kapatid, sige, tuloy natin. Pero pag nakita natin hindi, babalik tayo sa Mateo mga kapatid. Sige, i-pursue natin siya mga kapatid. Subukan natin. So, siguro sisimulan ko lang sa chapter 1. After ko matapos yung chapter 1,
tutungo na tayo sa chapter 2 kung saan ito ay tumutukoy sa Ecclesia, sa buong kasaysayan ng mga Kristiyano, kung ano yung nangyari sa nakaraan, nangyari sa kasalukuyan at nang mangyayari rin sa hinaharap mga kapatid. Nakatulog sa chapter 2 hanggang chapter 3. Subukan nating hipuin yan. 1, 2, at 3. Tapos titignan ko kung ano yung magiging resulta mga kapatid kung kailangan pa natin siya ituloy. At okay mga kapatid, no? So, tignan natin yung Revelation chapter 1.